Sa mahal ng bilihin ngayon, paano ba natin napagkakasya ang ating kinikitang pera? Nagkakasya nga ba? O talagang kinakapos tayo? Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. Isang sulat na naman po ang aking nais na ibahagi sa inyo. Itong si letter sender, malaki na rin naman ang kanya natatanggap, buwan-buwan. Pero dahil nga sa mahal ng bilihin at sa dami ng mga gastusin, ay kulang na kulang ito. Ano-ano nga ba yung mga pinaglalaanan niya sa kanyang natatanggap na pera buwan-buwan? So malalaman natin lahat yan sa kanyang sulat na pinadala na aking ibabahagi sa inyo. Pasok! Hello po sa lahat. Paano po ba i-budget ang 50,000 pesos a month? Kasi wala talaga natitira sa akin. Halos minsan kinakapos pa. 5 po pala ang anak ko at may pinag-aaral akong kapatid sa college. Napakahirap mag-budget, lalo na isa akong online seller kung minsan hindi naman fix ang aking kinikita. Marami akong nakikita online na nakakaipon sila kahit maliit lamang ang kanilang kinikita. Sa dami talaga ng aking mga bayarin, minsan ay nakakapangutang din ako sa iba. Pero ang gusto ko sana hanggat maaari ay hindi na makapangutang sa iba dahil ako rin ang nahihirapan pagdating ng bayaran. Ito po pala ang aking mga bayarin buwan-buwan at hindi ko alam kung alin ba dito ang kailangan kong tanggalin. Tuition ng kapatid ko, 5K. Baon ng kapatid ko, 4K. Kasama na doon yung transpo niya. Motor na binabayaran namin, 2,500. Diaper ng 2 baby ko, 4K. Gatas ng anak ko na 1-year-old, 3K. Milk ng anak ko na 3, 5 at 6 years old, 2K. Vitamins sa mga anak ko, 1K. Vitamins ng husband ko, 500. Food namin, umaabot ng 15,000 a month. Bigas, 2,000. Hygiene at toiletries, yung mga kailangan sa mga pang-araw-araw, 1,000. Kuryente, umaabot ng 3,000. Sa alaga naming aso, 1,500. Gas para sa motor, 1,500. Para sa mga stray dogs ko, 2,000. At ang binibigay ko sa parents ko ay 2,000 na lang. Maraming pong salamat. Dagdag bawas method po ang gawin mo. Dagdagan mo yung mga pagkakakitaan mo at bawasan mo yung pinagkakagastusan mo. Diyan ay maaaring mahirapan ka sa simula, pero kapag nakasanayan mo na naman, ay magagamay mo na. Yung mga listahan mo, unahin mo yung mga needs, meaning yung hindi kayo mabubuhay kung wala yon, like pagkain at ang mga expenses na hindi pwedeng i-delay. Bago po kayo mag-budget, itabi na ang pera sa savings at emergency fund. Kahit konti, at least meron, kaysa wala. 50K sounds big on paper, pero sa dami nung naka-line up na gastusin mo at irregular ang pasok ng pera, mabilis talaga yan mauubos. Nakikita ko yung effort mo na alagaan ng pamilya at suportahan ng kapatid mo at tumulong sa iba. Hindi biro yan at dapat ipagmalaki. You can remove some of your expenses like sa stray dogs at sa parents mo na binibigay. Hindi naman sa tinuturuan kita na magdamot. You can give to others kung meron ka. Dahil sa kwento mo, you are like kandila na paubos na. Magbigay ka na lang ulit kung hindi ka nagaano nahihirapan. And besides, sobrang laking tulong mo na yung pinag-aaral mo yung kapatid mo. Change your lifestyle. Less sa luho at magtipid sa loob ng bahay. Malaki na ang 50,000 kung talagang matipid kang tao. Ito yung sinasabi na pag malaki ang sahod, malaki din ang expenses. Try mong bawasan na agad yung 50K para sa savings ninyo. At yung matitira, yun ang i-budget mo para sa mga pangangailangan nyo at mga bayarin.
Malalaman mo kung saang part pa na pwede kang magbawas ng gastusin. At turuan mo rin yung kapatid mo na mag-apply na pwede naman siya mag-part-time since college na naman siya. Isipin mo din ang asawa mo at mga anak mo. May pamilya ka na, yun dapat ang priority mo. Sa ngayon, wala ka talagang maiipon kasi nga maliliit pa ang mga anak mo at nagpapaaral ka pa ng kapatid mo. Kapag medyo malalaki na sila, makakaipon ka na niyan. Pag nakatapos ng kapatid mo, maaaring matulungan ka na niya. Hanga ako sa kabutihan mo kasi nagagawa mo pang magbigay sa parents mo. Nakakapagpakain ka pa ng mga stray dogs. Nakikita ni Lord lahat yan at patuloy ka pa niyang pagpapalain. Hirap ka sa pagbabudget kasi gumagastos ka ng higit sa pangangailangan mo. I have nothing against about your dogs, pero think about it. Pero kung talagang ilalaban mo na gusto mo yan at walang mali, sige, tama ka naman at wala akong sasabihin dyan. Diaper ng babies mo, baka may option ka naman to use washable or kaya lampin. Kapag maiksi ang kumot, dapat matutong mamaluktot. Gaano man kalaki o kaliit ang kinikita, dapat may naiipon ka kahit kaunti. At pilitin mong hindi magalaw yung mga naiipon mo unless sobrang emergency. Dapat alam mo din kung kailangan ba talagang bilhin o hindi. Kaya nabibilib talaga ako sa mga nanay na magaling mag-budget, na kaya nilang budgetin ang alagang 15,000 to 20,000 naman. Nakakaipon pa sila. Salute sa mga ganong mami na ang galing pagdating sa paghahawak ng pera. Hindi pa nakakautang. Same time, di naman napapabayaan ang mga needs ng kanilang mga anak. Siguro, sa unnecessary things, i-avoid na lang. Kung di naman masyado necessity, wag na muna bilhin. Sa panahon talaga ngayon, mahirap po ang mag-budget. Sa bills pa lang, halos ubos na ang pera mo. Kahit anong kayod natin, wala pa rin nangyayari. Sad to say, pero yun ang totoo. So, masasabi ko lamang dito kay letter sender, kailangan maging wise talaga tayo sa pagbabudget. Minsan talaga napakahirap sa mahal ng mga bilihin, nagpapaaral pa tayo at nagbabayad ng mga bills. Pero kailangan i-prioridad natin yung mga dapat unahin. Kung ano yung mga dapat hindi mo nabilihin, ay huwag mo nabilihin. So, dito na naman po nagtatapos ang ating isang episode ng Letter of the Day. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe, to like, and don't skip ads. Maraming salamat. God bless!